naman tayo ay naghahanap ng paraan para kumita. Kumakayod araw-araw pero parang di pa rin sapat dahil sa pagsubok ng mataas na inflation rate, madaming kaltas sa sahod, madaming bills na kailangang bayaran. Always living in a paycheck-to-paycheck setting, ika nga. Hello, welcome to Your Money Matters. I'm your host, Risa Singson Kaupeng from Manila, Philippines. In the 4th season of our show, we're going all around the world to chat with Filipinos who work in different countries, working at different jobs. Salitang abroad ay masarap pakinggan, pero doon mo pala mararanasan yung mga hirap na hindi mo siya inaasahan. Hindi lahat ay may alam sa financial literacy o tinatawag natin na financially educated. Importante i-educate din natin yung family natin. Ano ba talaga ang mga priority na gastusin? Financial literacy knows no boundaries. Dapat tayo ay may sapat na kaalaman kung paano hawakan ang ating kinikita. Kaya ang mga IMG campaigners sa iba't ibang dako ng mundo ay nagsisikap upang mapalaganap ang mga kaalaman tungkol sa financial literacy. Kilalanin natin sila in our latest season of Your Money Matters. Si Marjorie de los Santos ay maagang nagtrabaho dahil siya ang breadwinner sa kanilang magkakapatid. Mahusay siyang empleyado bilang sales lady sa mall at later on, cashier. Pero hindi na siya makausad pa kahit gusto siyang i-promote dahil wala siyang diploma. Bago natin kausapin si Marjorie, subscribe to our channel and click the notification bell so that you will be alerted every time we have a new episode. At meron tayong papamigay na magandang premyo! Kaya kung gusto niyo mapanalunan ito, ayan what you have to do. Subscribe to our channel and click the notification bell. Then share an episode and tag 3 friends and use the following hashtags. Ayan, hashtag IMG Your Money Matters, hashtag IMG Official Channel, hashtag IMG Giveaways, then fill up the form in the link below. Okay, break muna tayo and we will be back shortly. The IMG Auto Program. Get huge savings. Personalized assistance. Hassle-free car purchase. Through the benefit exclusively offered to IMG members. Drive your dream car towards success now. Visit us at imgautoprogram.com or email us at membersassistance@img-corp.net. Hi, Marge! Hi, Miss Risa! Magandang buhay! Kwento mo naman sa amin kung paano ka nag-decide na mag-ibang bansa at saka kung paano mo napili ang Israel. Nag-decide po ako doon, Miss Risa, dahil ako po ay nasaktan. Na-disappoint po ako doon sa dating pinagtatrabahuan ko. At ako po ay may recommendation para i-promote po na maging management trainee doon sa branch po na pinapasukan ko. Pero yun nga po, sa malungkot na dahilan ay hindi po naaprubahan dahil wala daw po akong diploma at hindi ko daw po natapos yung aking pag-aaral. Kaya yun po, talagang sobrang na-hurt ako at sabi ko po na mag-a-abroad na lang ako. At dun nga po ako nag-decide na mag-apply sa bansang Israel at yung offer po na sahod ay katumbas din po ng ng pagiging manager.
sa Pilipinas. Kaya yun po yung reason ko. At that time po ay ako po ay may baby na 11 months old. At alam naman po natin na ang pangibang bansa ay makakatulong po yan para mabigyan natin ng magandang buhay yung pamilya natin. So, anong taon yun nung nag-decide ka na umalis? At saka bakit Israel ang napili mo? Ang daming bansa sa buong mundo. Yun po ay taong 2008, February. Kasi po marami po akong kapitbahay na taga-Israel Doon po sa sa Manila. Yes po, at nakita ko naman po talaga kung paano po umangat yung buhay nila. Kaya yun po talaga sabi ko, mag-i-Israel ako. Okay, so kwento kanina ni John Ray medyo kung paano ang buhay yung mga caregiver dyan. So ikaw, saan parte ka sa Israel ngayon? Ngayon po Tel Aviv din. Tel Aviv ka rin. Okay. So, ano yung living conditions nyo? Paano do you stay with your, yung inaalagaan nyo, yung, sitwasyon ng karamihan ng mga caregivers dyan? Anong sitwasyon nyo dyan? Ang mga caregivers po dito, Miss Risa, 80% ay living in. So, ibig sabihin po nun, 24 oras, on-call po kami sa mga amo namin. So kahit po 10 oras ng gabi ay kailangan kami tatawagin, kailangan po namin talagang bumangon. So mahirap po kasi minsan oras ng pahinga, pag kailangan ka, hindi mo naman pwedeng sabihin na hindi po pwede kasi yun nga po yung trabaho mo, 24 hours talaga yun po yung binabayaran sa'yo. So, ang mga caregivers po dito sa Israel, Miss Risa, is 24 hours po ang nagtatrabaho. Tapos may day off po kami na 24 hours during weekend. Wow, so so may time naman kayong magsama-sama pag weekend. Sabay-sabay ba yung day off nyo or iba-iba rin? Yes po, ang day off po ng mga caregivers dito is weekend, Friday, Saturday, or Saturday and Sunday. So yun po, but karamihan po sa Miss Risa is walang day off dahil po yung sitwasyon, depende po kasi yun sa sitwasyon nung condition nung mga employer po namin. So kung medyo hindi maganda yung kondisyon ng employer mo, hindi ka po makakapag-day off. Yun po. Okay, and you've been taking care of the same person, yung matandang inaalagaan mo, ever since dumating ka dyan? Hindi po. Bali, pang-apat na po yung itong employer ko ngayon. Okay. So, live-in ka dyan, tama? Kasama mo siya. So, hindi ba mahirap yun na parang hindi ba napapamahal ka rin dun sa inaalagaan mo? Siyempre, parang you become part of the family, di ba? Yes, true. Very true yan, Miss Risa. Talagang pang-apat ko na siya, no? At every time po kasi na namamatay yung inaalagaan ko. At mas malakas pa yung iyak ko kaysa sa pamilya eh. Kasi imagine nyo yun, di ba, Miss Risa, 24 hours mo siyang kasama. Tapos yung attachment mo sa kanya, kasi iba po yung mga Pilipino, kaya po dito po sa Israel, Miss Risa, mas prepared nila yung mga Pilipino kasi iba po yung mag-alaga ang mga Pilipino eh. Talagang with heart. Kaya napapansin po nila yan na talagang pag nagtrabaho po ang mga caregivers na Pilipino, kasama po dyan ang puso. Kaya pagka po nawawala, di ba, syempre, matatanda na sila, ay talagang affected po talaga ang mga Pilipino. So ako talaga, lagi ko silang iniiyakan. So, yung anak mo, iniwan mo sa Pilipinas, 11 months old pa lang siya. Tapos ngayon, ilang taon na siya? 15. 15! So, halos lumaki siya nang hindi mo na siya nakitang lumaki. Tama ba yon? Yes, At, totoo. Sige, anong feeling mo? Anong feeling ng kasi alam ko lahat na OFW, syempre yan ang sakripisyo, yan ang trade-off, 'di ba? Para mapaaral mo, para mabigay mo yung mga pangangailangan ng anak mo. Anong feeling ng isang ina na kailangan iwanan yung kanyang baby sa Pilipinas? Actually, Miss Risa, masakit, sobra talagang
Hindi ko ma-explain. At yung time na iniwan ko siya, 11 months, at isang buwan na lang, Miss Risa, magbe-birthday ng 1-year-old, no? Talagang hindi ko nga po alam kung itutuloy ko yung pag-alis ko or hindi, pero naka-ready na lahat eh. Meron na kasing ticket. Kaya yung puso ng isang nanay talaga na lumayo nung panahon na yan, ay hindi ko po mapaliwanag kung gaano kasakit. Pero lagi ko na lang pong iniisip, Miss Teresa, na para sa magandang kinabukasan niya, para po mabawasan yung sakit na nararamdaman ko nung umalis po ako. At hanggang ngayon naman po lumalaki siya na na hindi ko nakikita, hindi ko siya nagagabayan. Pero thankful po ako kasi yung asawa ko ay napalaki naman po siya na na maayos at pinaunawa po doon sa anak namin na kaya ako lumayo at nagtrabaho sa abroad ay para mabigyan ng magandang bukas. So minsan, nag-decide ka na magbigay sa sarili mo ng kakaibang birthday gift na mag-invest sa IMG. Pakikwento mo nga sa amin yon at ano yung magandang binunga ng regalong yon? Yes, Miss Risa, way back 2018, so 3 years na akong miyembro ng IMG noon, no? So tayo naman talagang pag may birthday, hindi po ba nag-iipon tayo ng pangarap nating gadget, gamit, or bakasyon, or pagkain, hindi po ba? So ako po ay nag-iipon para po sa aking dream Paris, France. So yun po talaga yung pinag-ipunan ko. Pero Bakasyon, you mean? Bakasyon sa Paris? yes po. Wow! Okay. So yun po at yun po talaga yung plano. But dahil nga po ang aking mentors dito sa IMG ay in-invite niya ako na pumunta na lang po ng Pilipinas at umattend ng convention sa SM Expo sa Mall of Asia. Sabi niya, doon ka na lang, March, sa Pilipinas, attend tayo ng convention. At the same time, mabibisita mo pa yung family mo. So, para sa akin, tama naman siya, may point, no? Kaya, at na-convince niya po ako na umattend talaga doon sa IMG convention. At doon po talaga, Miss Risa, no, na yung pagpunta ko doon, nagbago po talaga yung yung pananaw ko. At nakilala ko po na yung company pala na pinasukan ko, no, napakaswerte ko po pala talaga at napasama ako dito. At napakinggan ko po yung iba't ibang klaseng tagumpay na istorya ng mga kaparehas ko po na OFW. At talagang sabi ko po na hindi po ako nagsisi na yung decision na ginawa ko na umattend na lang ng convention at umuwi ng Pilipinas. So, because of that, naging mas todo bigay ka na, nag-decide ka na mag-all-in no, sa business. At paano ka ginabayan ng mga mentors mo? At paano ka ngayon nakakatulong sa mga ibang OFWs gaya mo? Nung umuwi po ako after po ng convention, bali 2 weeks po yung bakasyon ko noon sa Pilipinas. Baon-baon po yung lahat ng natutunan, inspirasyon, pag-asa. Iisa lang po kasi yung sinasabi ng isip ko tsaka ng puso ko na kailangan ko pong gawin yon, na kailangan kong tulungan din po yung mga kapwa ko na OFW dito sa Israel para maibigay ko po din sa kanila yung mga natutunan ko na paano pong mag-handle na pinaghirapang pera natin. At yung mentors ko, at I'm very thankful na very supportive online, offline, kahit saan po kami nakakarating dito, iba't ibang parte ng Israel, talagang nire-reach out po namin yung mga kababayang Pilipino para lang po maibahagi din po sa kanila yung natutunan po namin doon sa convention. So, paano mo ginagawa yan? Di ba, meron kang inaalagaang matanda. So, sa day off mo lang ba ikaw nakakalabas at nakakaturo sa mga ibang mga fellow Filipinos? Yes po, Miss Risa.
before po kasi, before IMG, typical po na OFW, no? Namamasyal, kumakain. So ako, binago ko po yung yung lifestyle ko noon. So instead na mamasyal, pumupunta po ako sa mga iba't ibang flat para po magturo, mag-lecture. At saka po, halimbawa po na yung during weekdays, pagka po may nagtawag sa akin na Marjorie, sabi niya gano'n, may papaturo ako sa'yo. So, sinasama ko po talaga yung yung alaga ko. Kasi, alam Bitbit po mo yung matanda. yes po, Bitbit mo yung matanda. sinasama ko po talaga siya. Kasi po yung yung family po is supportive sa ginagawa ko. Kasi, nung nasabi ko po sa kanila na ako ay nag-aaral about financial literacy, natutuwa po sila. Sabi nila, good for you, sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, isasama ko si Lolo ha. Sabi ko, meron akong tuturuan. Okay, go! Sabi po ng mga employer ko. Kaya thankful din po at binigyan ako ni Lord na talagang nagagawa ko yung trabaho ko at nagagawa ko rin po yung pag-mission sa IMG at the same time. Nakita ko meron kang picture na yung parang meron ka ng maliit na opisina dun sa bahay ng inaalagaan mo. At meron kang magandang sinabi na narinig ko yung only your body's in quarantine. Of course, this was the time na nagkaroon na ng pandemic, no? Nagka-quarantine sa buong mundo naman, hindi lang dyan sa Israel, no? Sabi mo, only your body's in quarantine, your mind can go anywhere you want. Explain mo naman kung paano mo ginamit yan para maabot yung mga pangarap mo. Opo, Miss Risa, nung panahon ng pandemya, talagang isang iglap na bago po yung pamumuhay ng tao. Lalong-lalo na po kaming mga caregiver dito sa Israel kasi imagine po, 24 oras, nasa bahay ka lang, hindi ka makalabas. So yung office na po yun is sa kay lolo ko po yun. So tinake over ko po yun. At doon po, during pandemic, ay nagkaroon po ako ng maraming oras para umattend ng mga trainings, ng mga lectures. So, kaya doon ko po ginamit, no, kahit po naka-quarantine yung katawan, nasa bahay lang. Pero yung natutunan ko po sa trainings, sa mga meetings, sa online class, ay ginamit ko po yun, in-apply ko po para maka-reach out po ng mga kababayan natin na pareho po yung nararamdaman. Kasi po, during pandemic, no, na stress, nakaramdam ng anxiety. So, marami po akong panahon na mag-reach out sa mga kababayan natin na nalulungkot din, kinakausap ko po sila. At maraming salamat din po sa technology at sa malakas na internet dito sa Israel. Oo nga, grabe. So, God really turns all things unto good, no? Kung bukas lang tayo sa kanyang leading, no? Walang balakid. Walang balakid. So, now you've been in Israel for 15 years, no? Almost 15 years as a caregiver there. Lumaki ng anak mo. And ano ang mga future plans mo? Ilang taon na ang anak mo kapag umuwi ka for good sa Pilipinas? Actually, Miss Risa, napakarami kong plano. But isa sa priority plans ko po is to pardon my boss. Nakakalungkot man pong isipin na ipa-fard ko siya, pero kailangan ko na talagang gawin yon para naman po magbigay ako ng time doon sa anak ko at sa pamilya ko kasi nararamdaman ko na ito na po yung panahon, no? At isa na rin po yung pangarap, isa sa pangarap ng mga OFW at Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa ay makasama na rin po yung pamilya nila. So yun po yung plan ko. So very soon, Miss Risa, to go home for good at ma-fulfill ko na rin po yung yung plano sa akin ni Lord, yung purpose ko. At mag full-time po ako sa IMG kasi pakiramdam ko po kaya po sa akin siguro binigay ito ni God, no? Na ito yung purpose ko na para makatulong ng mga ibang kababayan, kapamilya, dahil po para sa akin
ay kung nakatulong po ito na nagbago yung buhay ko, lalong-lalo yung financially life, ay naniniwala ako na makakatulong din po ito sa iba. At sa pagkakataon na iyon, na makapag for good na po ako, hindi lang po ako, kasama ko na po yung aking pamilya sa Pilipinas. Okay, Marge, one last lesson. Yung siguro yung pinaka-important financial lesson na natutunan mo dyan sa mga hinabahabang panahon mo bilang isang OFW at caregiver dyan sa Israel. Siguro the one most impactful learning na meron ka tungkol sa pera. Ano yun? Yung natutunan ko po ay dapat po ay pahalagahan lang natin. Kumbaga, alam po natin na malaki nga po ang sahod dito sa abroad. Sabihin na po natin sa Israel, kahit saan man po tayo, di ba? Ay pahalagahan natin. Kumbaga, hindi talaga habang buhay na tayo ay OFW, no? Hindi habang buhay malakas ang katawan natin. So, isipin po natin na tayo ay mapapagod din. So, dapat pahalagahan po every cent. Yun, so, every cent, no, piso, pahalagahan po natin yung kinikita po natin. Maraming salamat, Marge. At napakaganda ng iyong kwento at napaka-inspiring. Napaka-inspiring para sa marami pang mga OFWs out there. Secure your life, empower your family's future with Fidelity Life. As a longtime dedicated partner of IMG, Fidelity Life stays true to the needs and dreams of every IMG campaigner, providing life insurance protection to its members and peace of mind to their families. Through its alliance with Everest Memorial Services, it allows the members to use their insurance benefit for their memorial plan up to the maximum life insurance benefit. Activate your membership today. Fidelity Life. True to your needs, true to your dreams. At yan ang kwento nila John Ray Bautista at Marjorie De Los Santos sa Israel, the Holy Land. Nasa Israel ka ba at gusto mong matuto kung paano kang kumita gaya ni John Ray at ni Marge? Just contact us in the email below. Till our next episode, I'm Risa Singson Kaupeng. See you again next week because your money matters. Bye! Subscribe to our channel and click the notification bell. Then share an episode and tag 3 friends and use the following hashtags. Ayan, hashtag IMG Your Money Matters, hashtag IMG Official Channel, hashtag IMG Giveaways. Then fill up the form in the link below.